bumili ako ng itlog. Tray na itlog sa 550. Ang sibuyas guys, ang mahal. 160 ang per kilo. Ito minsan 550, 580 ang price nito. Ito talaga yung presyuhan dito. Minsan 520 pag bumaba. Ngayon medyo mataas din ang presyo nito oh. 550, 580. Bumili ako isang crate. Mamaya ako na ito hugasan. Pero kasi medyo maaga pa kanina nung lumabas ako. Kaya yan, 552 oh. Kaya sabi ko, babalik na lang. Balik na lang ako para sunduin sila ni Johan. Ay, kagabi maaga siya kaya ako nakauwi. Alam guys, kaya nagpainit ako ng tubig kasi inom ako ng green tea. Hindi pala kasi kagabi si Deepak pala yun. Di bali may raincoat naman si Johan. Tong-tong pakitong kitong alimango sa suba. Ginbantog nga dili makuha. Ang pagiging kasunod yan guys, alam nyo ano ang ginagawa ko? Spaghetti na niluto ko. Very organic. Ito yung manok na minarinate ko na. Actually, sinadya ko talaga na itira ito kasi para ngayon is uulamin. Ayun. And si Johan nandun sa taas. Yes! Hey, wait! I'm cooking the chicken. I'm cooking now. Okay, you can eat now the spaghetti and later you eat the chicken. Huh? The chicken I'm cooking now. Tapos, ayan, kain ako ng ice cream. Medyo sumasakit-sakit yung nabunutan. Siguro kasi nga, syempre, hindi pa siya talaga totally healed. Yes. Hindi mo siya sumasakit. Parang syempre, ano ba? Parang medyo may kirot-kirot konti. Ayan. Pero hindi naman lagi. Yan guys. At lutuin na natin ito. Tong pakitong kito. Limango. Tasuba. Ginbantog na hindi makuha. Kala niyo ha, nagpiprito ako. Nagpiprito. Rice. Kasi nga sabi niya, Mama, no need rice. Spaghetti lang ang kakainin niya. Ito. Isin mo lagyo. Wait. The spaghetti finish. There is still. Oo, gani, I know. Gutom pa ang anak ko, guys. Still buklagyo. Kunti lang naman na to, ang spaghetti. Kasi nga, ito yung dinner namin kagabi. Ha? Baka mamaya mag-ano si Juan sa akin ba? Magsabi. Siya na bahala mag-init dyan. Tong, ikaw? Tong, pakitong, kitong, alimango sa... Suba, yun yung alimango, nak? Very yummy, the alimango, nak. Crab! Crab, tama ba ako? Crab. Guys, kakain na ako. Wala pa naman si Deepak. Hindi na yan kakain si Deepak mamaya. Si Yon, hindi na rin kakain. Depende kung gutumin yung anak ko. Kain na lang siya mamaya. So, kain tayo guys ng dinner. Thank you Lord. Ayan na yung salad ko. Yung vinegar ko wala, hindi ako nakabili. Kasi diba guys, mantika ito. Pag may salad, may ganito. Pangontra, wala nga ako okra. Nasunog dito na side. Kasi nga may flour ito. Mga taga-Japan, mag-iingat kayo. Sa Baguio dyan, Ate Japan. May Baguio kasi doon eh. Nakakatakot din yung ulan dito guys. Parang biglang buhos ba? Guys, nandito ako sa kwarto. Tawag si Ama ata yan. Hindi man si Ama, ang kuya yan. Gabi-gabi tumatawag yan sila. So ayun guys, at ready na kami for sleeping. Pero syempre hindi pa kami matutulog. May work si Deepak. Marami siyang calls to take. So ayun guys, meron akong i-share sa inyo. Minsan guys, naniniwala kayo sa coincidence na tinatawag. Yung parang unplanned and parang biglaan, nagkita kayo, by chance, yung ganun ba? What a coincidence. Minsan, what a coincidence. Ayan, nagkita tayo. O pareho pala kayong birthday. Ganito, ganyan. So yung nangyari guys, i-share ko sa inyo para kasing karoon din akong interest. Bakit mai-share ko ito sa inyo. Kasi nangyayari nga talaga na minsan yung mundo natin, kung iisipin, ang feeling natin, ang laki-laki. Ang liit lang pala guys. Imagine mo, andito ako sa Nepal, pero nakita ko yung kaklase ko na nasa Amerika. Yung kanyang YouTube channel guys is Buhay Amerika. Alam niyo ba kung paano ko siya nakita na nagva-vlog siya? Kasi, di ba minsan nag-scroll tayo, may mga gusto tayong panoorin. So ayan, baka gusto niyo i-support. So ito, nakita ko. Ayan yung title ng kanyang vlog. So pinanood ko yan siya guys kasi since parang interesting, di ba gano'n naman tayo pag minsan interesting yung title or minsan may pagka-chismosa din kasi ako kaya interesting, manood talaga ako. Pero majority talaga yung pinapanood ko, ang kinakailigan ko is yung mga charity at lalong-lalo guys sa mga ibang bansa talaga pinapanood ko talaga yun. Kasi may subtitle naman so pinapanood ko. Balik tayo dito guys. So ngayon pinanood ko ito about sa divorce. Wala akong plano mag-divorce kay Deepak Kesa. What I mean to say is habang nagkukwento siya sa video na yan, iba ang pumasok sa isip ko na
Parang kakilala ko ito sa first instinct ko. Pero hindi talaga ako nagkamali. Nakaklase ko ito, sabi ko. And yung name niya, and yung apelyido niya. Kasi alam niyo ba guys, may mga times na talagang hinahanap ko yung mga naging classmates ko, schoolmates ko, yung mga crush ko nung high school. Hinahanap ko talaga sa Facebook. Siyempre, may mga crush tayo, hanapin natin sa Facebook, diba? Hindi ako nahihiya guys, no? Kasi crush lang naman yun, and hindi mo naman siya naging ganito, ganyan. Kasi normal naman tayong babae, normal naman tayong tao, kung ano na kaya yung mga itsura, mga ganito ba? Siyempre parang conscious ka rin dahil siyempre nag-iedad na kayo, ano na kayo mga itsura, yung mga ganun ba? So ito guys, parang what a coincidence na nagbablog din siya guys about sa buhay niya sa Amerika. Actually guys, nang dahil sa familiar siya sa akin, hindi ko natapos yung kanyang video. And tinignan ko yung kanyang profile and syempre gusto ko talaga makilala siya. Chinek ko yung Facebook niya. Page niya ata yan. Tapos nakita ko plus Ilongga. So doon na talaga na-confirm na sabi ko, kaklase ko ito. Hindi talaga ako magkakamali. Makita ko talaga na ito talaga, si Angie talaga ito, sabi ko. Nung na-confirm ko na si Angie ito, kaklase ko ito, hindi ako nagkakamali. Hindi ako guys nag-hesitate na mag-message sa kanya, magpakilala sa kanya, na kung na-remember pa niya ako, nagpakilala ako sa kanya, and nagsabi ako na kung nag-aral ba siya. Kasi baka mali ako, pero 101% talaga sabi ko, si Angie ito, kaklase ko ito, at naging kaklase ko ito, hindi ako magkakamali. Nung nagpakilala talaga ako sa kanya guys, nag-reply naman siguro siya after 1 week. Kasi maintindihan ko naman na syempre busy siguro siya, ganito, ganyan. So, nung nag-reply siya sa akin, yun, nag-usap kami, and yes, confirm. Hindi ko lang alam guys, or matandaan ko, nung year kami talaga nag-classmate, pero feeling ko talaga, according sa kanya, mga first year. Pero yun nga, sabi ko, kung naalala pa niya talaga ba ako. Ay, naku. Ewan ko kung hanggang ngayon, naalala pa ba niya talaga ako. Pero kasi syempre, no doubt talaga na isang eskwelahan talaga kami. Pero ako talaga, no doubt. 101% na kaklase ko siya and kilala ko talaga siya. What a coincidence talaga na ang liit lang ng mundo natin minsan. Malaking tulong sa atin ang social media. Lalong-lalo din kayo guys, napalapit din kayo sa akin ang dahil din sa social media. So kaya I'm very happy dahil ako, hindi ako nag-hesitate na guys, mag-message sa kanya. Kasi actually guys, sa totoo lang, hindi ako pala message kung hindi ko kilala yung tao. Basta kilala ko at alam ko, friend ko, i-message ko talaga, magpapakilala talaga ako. So thank you Jay sa pag-respond, and thank you sa time mo sa pag-reply sa akin. So good luck sa buhay mo, and God bless sa iyong journey dyan and sa family mo. Gumagawa talaga si Lord ng way. Kaya ang social media talaga guys, minsan masasabi natin, hindi ito maganda sa atin, pero napakalaking tulong sa atin para ma-connect tayo sa isa't isa, di ba? Nagkakaroon tayo ng kaaway through social media, pero nagkakabati din tayo through social media din naman, di ba guys? So, yung iba naman kasi very private talaga, hindi talaga sila more into social media, which is i-respect natin yan kasi hindi nga naman tayo lahat pare-pareho, di ba? Pero I'm very happy talaga. Sana mas marami pa akong mga kaklase na makita sa social media. Siyempre, through social media, nagkakaroon din ako ng maraming kaibigan tulad nyo guys. Kasi yung iba, di ba, hindi naman sila more on social media talaga kasi para sa kanila toxic. Hindi talaga yun sa atin guys. Kung paano natin dalhin ang buhay natin sa social media, kung more on toxic ka talaga, magiging toxic talaga yung buhay mo. Kasi kung ano yung mga pinapanood mo, like kagaya niyan, kung ano yung mga binabasa natin, kung ano yung kinakain natin, kung ano yung mga pinapanood natin, di ba? So more on positive side lang tayo. Dahil kahit papaano, malaking tulong din naman yung social media sa atin. Hindi natin ma-deny yun nung pandemic, di ba? Napakalaking tulong sa atin ang social media. Huwag naman natin talagang masamain kung paano natin i-handle yung mga ginagawa natin through social media, guys. So kaya ayun guys, basta sobrang thankful ako kay Lord dahil may way talaga siya parati para sa atin. So nang dahil sa social media, pinalapit niya tayo, and katulad niyan, and I'm happy na nakita ko yung kaklase ko na hindi ko ini-expect na talagang yun, nagbablog din pala siya. Yung aking mag-ama doon, pumasok lang ako dito kasi syempre mag-iingay ako guys at seryoso silang naglalaro sa kanilang laro na ano
ba yun? Billiard sa computer. So, ayun guys, yan ko na yung aking vlog. Thank you again sa pagsama muli. And itong vlog na ito, late na ito guys, kasi kahapon wala tayong vlog. Ayun guys, maraming salamat. And sa mga hindi pa again nakapag-subscribe ng aking channel, i-subscribe nyo na ako guys para ma-update kayo sa tuwing may bago tayong upload. I-click nyo yung pulang button, i-subscribe, all nyo, i-lock nyo yan. And sa mga hindi nang i-skip ng ads, maraming salamat po muli. I love you all and God bless you. Bye guys. Good night.